Ang pag-handicraft ang isa sa pinagkakakitaan sa barangay ng Santo Tomas sa bayan ng Tagkawayan, Quezon. Ngunit, paano nga ba ginagawa ang mga handicrafts na ibinebenta sa bayan ng Tagkawayan at kung paano kinukuha ang mga materyales na kinakailangan upang makagawa ng isang basket? Mga bandi-armiya, dito pa. Papunta nga kami sa nangunguha ng agsam at ipapakita niya sa amin kung paano kunin ang agsam na ginagamit sa paggagawa ng basket. Magkaiba ang agsam. May agsam na tinatawag yung nakalawit, mayroon namang gapang. Iba-iba pa pala yun. Gano'ng kapino yung katawan niya mo. Yun naman malalaki na haba. Nakukunin natin. Yeah. Alin po? Ito. Yan po yun. Ito ang iikli. Ito. Yan po. Ay, ayan pala. Ang haba oh. Ayan ang babalatan at yung makukuha sa pinaka gitna ay siya na yung ginagamit sa paggagawa ng basket. Dahil kakaunti ang nakuha namin ay naghanap pa kami. Buti lang nasasalo tayo nitong mga agsam. Agsam din ang tawag sa dinadaanan namin na yan. Ngunit ang hinahanap namin ay yung mahahaba na ginagawa talagang basket. Marami kaming nakitang agsam sa parating ito. Karaniwang kinukuha nila ay yung mga tuyo na yung dahon dahil yun ay makunat at siya yung ginagamit sa paggagawa ng basket. Nangunguha lamang sila kapag mainit dahil delikado kapag maulan dahil madulas at pwedeng masugatan ang kanilang mga kamay. At yan na nga yung mga nakuhang agsam at kailangan balatan upang kunin yung gitna na siyang ginagamit upang makagawa ng isang basket. Sige po. Pauwi na nga kami at ang mga nakuha naming agsam ay hindi pa madadala sa gawaan ng basket dahil kakaunti ang aming nakuha. Karaniwang nasa 100 piraso ng agsam ang dinadala sa gawaan na nagkakahalaga ng 80 pesos. Dumako naman tayo kung saan dinadala ang mga agsam na nakuha na siyang ginagawang basket at ibinebenta sa bayan ng Tagkawayan. tuloy kayo. Salamat po. Kasi po naka-discover po ng paggagawa ng basket po. Ito
kasi ay isang uri ito ng ng pangkabuhayan. Nung tatlong taon na kasi kami gumagawa nito. Nung umpisa, nagkaroon ng pa-training sa Tagkawayan na para sa handicraft. Ay isa ako sa umattend ng training para sa paggagawa ng basket at ako'y nag-interesado gumawa nito dahil iniisip ko na hindi lang para sa pamilya ko ito, kundi para sa ating barangay. Isa sa magiging dagdag pangkabuhay. Magkano po ang kinikita niyo sa isang basket? Depende sa klase. Kapag maliit, sa isang ganito, ito binibili sa amin ng 200. Namumuhunan kami dito ng 50 pesos ang bawat isa. Kaya, bali, may 150 kami sa labor, at saka yung sa yung ibang kailangan namin, barnes, yung bawat sa namin. Sa isang araw po, ilang basket po yung nagagawa? Kapag ako'y nag-iisa nito, 2 basket lang ang kaya ko gawin sa isang araw. Dalawa. Pag ganito kalaki. Kayo lang po ba ang gumagawa ng basket sa pamilya niyo? Ay, marami kami gumagawa din sa amin. Kapag wala masyadong gawa yung mga anak ko, isa rin sila sa tumutulong din sa akin sa paggagawa ng basket. Nagagawa lang po kayo pag may order? Order lang. Pag may order. Katulad nito, kailangan makagawa ko ng 10 set. May small pa ito ay medium, yun ang large. Pag ganun po, Tia, magkano po? Yun ay 275, 200. Yung small nito, 150. May maliit pa ito. Gamit po yan sa pamamalengke po? Oo, pwede. Pamamalingki. Sa karamihan, ginagamit yan ito sa mga pang-giveaway. Aha. Ayan nga po yung kalimitang ginagamit Oo, na kalimitan ngayon. ginagamit sa giveaway ito. Pangkabuhayan po eh. Ora. Abay, nakarating na kami ng ng Lucena. Ilang beses na kami nagtinda nito. Sa SM. Nasa SM na itong aming mga basket na to. Kaya ito yung kay Mayora, Opo, binablog niya po yung mga ganyan. Yung malakas po yung mga bag po na pang fashion. Wala siyang maipakita na ganito yari sa ganito kasi wala sa opisina nito. Nandun lahat sa opisina. Diyan siya lang sa opisina in si Mayora. Opo. Sinubukan nga namin kung paano ginagawa ang basket at hindi naman siya ganun kahirap dahil ang pinakamahirap ay yung pinakang paumpisa o yung base ng paggagawa ng basket. Ang masasabi ko lang para dun sa mga kababaihan ay ipagpatuloy natin itong ating ginagawa na paggagawa ng basket dahil ito ay malaking karagdagan sa ating pangkabuhayan. Isa pa, lalo na ngayong panahon na ipinagbabawal na ang mga plastic. Kailangan matuto talaga tayo gumawa ng ganitong mga basket para maiwasan na yung paggamit ng mga ipinagbabawal na paggamit ng mga plastic. May isa pang ang tao na naghahandicraft din ngunit hindi agsam ang kanyang materyales at hindi rin basket ang kanyang ginagawa. Pwede po bang malaman kung paano po yan ginagawa? Tingnan mo. Sige po. Mahirap po ba yan?
Ay, mapakahirap talaga. Ito pong ano po tawag dito? Lito. Nito, ay ito? Opo. Why? Paano po ba yung kinukuha? Siyempre, sa mga kinukuha sa libat na. Mahirap po ba yan? Kunin? Ay, may ang why? Opo. Mahirap, at matinik ito eh. Ano, wala? Gilalo mong why? Sino pong nakuha niyo? Kayo lang pong mag-isa? Sa isang araw po, ilang nagagawa niyo pong produkto? Yung ganito? Opo. At isang linggo kong ginagawa ito. Napakatagal ito gawin. Ano? May nagagawa po kayong isang produkto sa isang araw na buo po? Ay, wala. Wow. Ito mo may napakita ko sa iyo. At padala ko bibig. Ito, Alin po? Ito po ay. 2 araw at kalahati. Tapos, Bago ito, 1 linggo. Yan, ganun din. Sana ito ba? Di na, kinamayor ko dinadala. Ang binta nila ito. Yung minsan dinadala sa ibang bansa. Wow. Yung bansa ang dala nito. Japan. Marami tayo na. Ano po yan? Kayo po yung nagtatrabaho po sa kanila po? Dami namin sila Norma, sila Maka, bago si Didi. Yung kasamahan pa naman. Ang dami namin, taga Mansilay. Yung ganito po, mga magkano po ito? Ay, ito yan eh. Sibing Cruz. Yung dalawa po? Dito sa mga Ito pong maliit po. 200. 200. Ito po. Ganun, ay pares nito. 700 din. Ay, mga. Hindi po. Matagal na po kayong naggagawa nila? Ay, matagal na. Dito lang sa piso matagal na. Pero nung natuto ako nito sa Mindoro, Mga ilang taon po kayo na po? yung matagal yun, ano pa siguro, 1977 pa. Hindi ka paano ko. Ano po yun? Tinuro po sa inyo? Or Oo. talagang kumapo kayong kurso? Tinuro talaga sa amin ito natin mga tiyahin ko sa Mindoro, gaya itong trabaho nila eh. Hindi ko yan sa Mindoro. Ito lang po produkto yung ginagawa niya? Oo, ito lang. Pero may mga iba pa po. Oh, dami. Yung sinunorma iba. Yung ginagawa na yun, hindi ganito. Puro basket naman yung kanila. Pero yung malalaking ano yung kilala niya isang. Yun yung ginagawa sa ako lang yung mag-isa yung kumakuha. Walang marunong kasi nito eh. Yung mga kapamilya niyo po, wala po. May, ang dami namin tinuruan ito na barangay Bugano, di ba? Ay, hindi mo sila nagagalaw. Ilang barangay, 10 barangay. Ang tinuruan namin ito. Ito na po yung kabuhayan niyo. Hindi mo. Hindi ako mabuhay nito pag ito gagawin ito. May ano ako, marami akong may lupa din na ulong sa bundok. Ang kukunan. Ano to, ginagawa ay, para 700. O magkano lang isang araw? 100. 100 po. Di ba? Ano? Magkano po? Pare po, yung kinikita niyo po dyan, kasya naman po sa inyo. Ay, nato. Kasi Ang sa akin. araw-araw na ano. Kasi sa akin. Ano yun lo? Araw-araw po kayo pumupunta doon para mag-deliver or Hindi. pag po nakatapos Pag kayo ng... nakatapos ako ng mga halagang 1,000 mahigit, yung mag-deliver. Mga kalahating buwan. Kalahating buwan po bago kayo mag-deliver sa bayan po. Matagal din po pala. Tagal. Sino Norma, mabilis magawa yung gawa ng malalaki ba ang ginagawa ng ano, tagsam. Ay, ito matagal talaga ito. Kaya mahal naman ito kasi sa kanila. Yung kanila po kasi base. Di ba po gumagawa din po kayo ng plato dati? Oo, dati lahat ng order sa atin ngayon, order sa akin ito. Ito po yung pinakang mas ano po ngayon mabenta po. Mami tayo. At saka para mas order ng kung anong order kasi yun ang pinapagawa sa akin.
Kaliwa platong order, yun ang gagawin ko. Basket, kung order lang ano, basket. Ay ito na yung order sa akin. Ang dami nito. Order sa akin ito 50 piraso. Ilan na po yung nagagawa niyo? Siguro ko. Nasa ano na. Wala pang 20 piraso. Madami pa. Bago may order. Ang dami order nga sa akin. May panibago naman order. Kaya lang, hindi ko magagawa na yun. Hindi ko pa tapos yung ano. Kung marami sana kami mag-aral kami. Para marami tayo. Nagtatry po kami. Madali lang ito. Kaya lang ang mahirap nito mga nito. Ano? Pasok. Parang sinabi. May mga gawa po kayo niyan bukod po dyan na andito po sa inyo. Wala na. Ayun lang po talaga. I-deliver nyo na po yan pag natapos ito. Gagawa pa ko ng isang ganito. Maliit. Parang dapat na mga 5 eh. Dalawa. Kali yung tigil ko lang pag ano, pag may materialis ako yung tigil ko, pagkain lang eh. Matayo. Hindi inaabot po kayo ng maghapon. Abot maghapon talaga. Lalo na yung audio sa akin ng ano, ganito din, 20 inches. Ito 16 inches lang ito eh. Yung 20, tagal gawin. Ano po, may pattern po yan? Wala. Ngayon, ituturo sa atin kung paano gumawa nito gamit itong nito. Ano? Hinihilot-hilot mo na yan. Para lumambot. Ayan po yung uway. Oo. Ang hirap pag ano nito. Suot lang suot. Bago, pag na ano, titignan mo ha, para matuto ka. Iniikot din lahat pag na tabunan ng uway. Dapat maaga tayo nagparito ay. Inabutin pag na ikutan niya ng ganyan sa bid, natibay na yan. Hindi na yung mga ano, sira, mahugot. Maraming klase nito, may puti. Yan o, yung puti. Ito marami order sa akin yun, may puti, ito kaunti. May ganun po pala. Hamak mo yun, katagal niya para bago ko makaikot ng isa. Lalo na yun, isang ikot na ni mga ano, isang ikot na malapad din mga 3 oras. Baka hindi lang. Masakit lang ito sa mata. Paggawa nito. Sakit sa mata. Hanggang sa lumaki na po. Ganyan lang po yung gagawin. Oo, ganito. Hanggang sa lumaki. Pwede pong
aray. Wait lang. Yan. Ito. Hihila. Hindi, hihila yan. Bago susuksok mo dito yung dito. Ito pa dito po. Sala. Pag pag hindi mo na may panundot diyan yung area, kaya gagawa ka panundot. Dalalim din. Teka, ano yan? Yan. Yung tagaanan. Yan, sila. Bago ito yung pinundot yan. Sige. Yes, ulit pa po ulit. Sabig yan, sabig. Pag ganyan. Yan. Yung last. Bago dito. Binibigyan mo sila? Yung sabi nung nakaraang tanong sa may pasidyo yung may pagawa sa akin yung restaurant ko. So sa isang oras, ito pala yung nagagawa natin. Kaya naman kapag sa isang linggo, ganun katagal dahil napakahirap gawin ito. Napakatagal gawin.